Sa Dubai, hindi pangkaraniwan ang buhay ng ilang kabataan. Habang karamihan sa mga teenager ay abala sa exams, assignments at kung paano papasa sa math, ang iba naman ay iniisip kung alin sa kanilang mga luxury sports car ang gagamitin papasok sa school. At pagdating naman sa bakasyon, hindi simpleng beach trip ang usapan. Maaari silang pumili kung magpapahinga sa isang world-class resort o ugugugulin ang oras sa sarili nilang pribadong isla. Mula sa mga alagang kabayong mas marangya pa ang pamumuhay kaysa sa karamihan ng tao, hanggang sa mga walk-in closet na punong-puno ng mga mamahaling designer brand, tila bawat araw ay parang eksena sa isang pelikulang tungkol sa sobrang yaman. Ngayon, sisisilipin natin ang mundong bihirang makita ng karamihan. Isang mundong ang halaga ng kanilang ipon ay higit pa sa pinaghirapan ng maraming tao sa buong buhay nila. At kung makaramdam ka man ng kaunting inggit, isipin mo na lang. Hindi mo kailangang mag-alala kung may kumapit na gintong dahon sa braces mo. Kaya wala ng paligoy-ligoy, simulan na natin. Rashid Belhaza, Money Kicks. Isa si Rashid Belhaza na mas kilala bilang Money Kicks sa pinakasikat na batang milyonaryo sa Dubai dahil sa kanyang marangyang pamumuhay at koleksyon ng mga mamahaling sasakyan at luxury items. Mabilis siyang naging isa sa mga pinakakilalang young influencers sa mundo. Sa Dubai, tila walang lugar sa bokabularyo ni Rashid Belhaza ang salitang tipid. Kapag may nagsabi ng we're on a budget, baka isipin pa niyang pangalan yun ng isang mamahaling champagne. Kung tutuusin, paano mo nga ba sasabihin sa isa sa pinakamayamang kabataan sa Dubai na kailangan magtipid kung kaya niyang bilhin hindi lang ang tindahan kundi pati ang buong gusali? Ipinanganak si Rashid sa isang pamilyang naliligo sa yaman. Siya ang anak ni Saif Ahmed Belhaza, isang kilalang negosyante sa larangan ng construction. Noong 2001, itinatag niya ang Saif Belhaza Holding na lumago at naging isang higanting negosyo na binubuo ng mahigit 50 kumpanya at libu-libong empleyado. Dahil sa napakalaking kayamanang ito, lumaki si Rashid sa isang mundong halos imposible para sa karamihan na maranasan. Ngunit hindi lang dahil sa pera siya nakilala. Noong 2013, sa edad na 11, nagsimula siyang magbahagi ng mga video at larawan ng kanyang marangyang pamumuhay sa social media. Makalipas ang ilang panahon, inilunsad niya ang kanyang YouTube channel na Money Kicks na mabilis na sumikat. Sa kasalukuyan, mayroon na siyang milyon-milyong taga-subaybay sa Instagram at YouTube. Karamihan sa kanyang content ay umiikot sa mga mamahaling binibili niya sa kanyang luxury lifestyle at sa pakikipagkita sa iba't ibang sikat na personalidad mula sa buong mundo. Isa sa pinakanakakagulat na bahagi ng kanyang buhay ay ang kanyang koleksyon ng sneakers. Tinatayang umaabot sa mahigit $1 milyong ang halaga nito. Libu-libong pares ng sapatos kabilang ang mga bihira, limited edition at custom made ang nakadisplay sa isang espesyal na silid na ginawa para lamang sa kanyang koleksyon. O kabilang sa pinakamahalagang pares ang isang Air Jordan 13 na may pirma mismo ni Michael Jordan, pati na rin ang napakabihirang Nike Air Yeezy 2 Red October na itinuturing na isa sa pinakainaasam na sneakers sa buong mundo. Isa sa pinakamahalagang sapatos sa kanyang koleksyon ay ang Nike Air Yeezy 2 Red October. Isang pares na minsan nang naibenta sa halagang umaabot sa $15,000. Ngunit hindi lamang sneakers ang kinahuhumalingan ni Rashid. Malaki rin ang kanyang pagmamahal sa mga luxury car. Noong 2017 bilang regalo sa kanyang kaarawan, nakatanggap siya ng isang Ferrari F12 Berlinetta. Mas lalo itong naging kakaiba dahil binalutan ito ng disenyo na inspirasyon ng Louis Vuitton at Supreme. Dahilan upang maging isa itong tunay na one of a kind na sasakyan. Ngunit may isang problema. 15 taong gulang pa lamang si Rashid noon, kaya hindi pa siya pinapayagang magmaneho sa pampublikong kalsada. Ang naturang Ferrari ay may halagang humigit kumulang $320,000 noong bago ito. Gayunman, makalipas lamang ang isang taon, iniulat na ipinagbili niya ito sa halagang nasa $190,000. Hindi rin nagtagal ay nadagdagan pa ang kanyang koleksyon. Noong 2016, bumili siya ng isang Cadillac Escalade na binalutan ng kakaibang black and white Yeezy-inspired wrap na agad naging kapansin-pansin saan man ito dumaan. At nang sa wakas ay legal na siyang makapagmaneho, hindi siya nag-atubiling bumili ng isang bagong Rolls-Royce Ghost noong 2021. Nagkakahalaga ito ng mahigit $300,000 at tulad ng karamihan sa kanyang mga sasakyan, pinasadya rin ito. Sa pagkakataong ito ay may disenyong inspirasyon ng sikat na fashion brand na Dior. Ngunit hindi lamang sa mga kotse at sapatos na pupunta ang kanyang gastusin. Noong 2017, gumastos siya ng humigit kumulang $3,000 para sa isang first-class suite sakay ng Emirates Airbus A380 papuntang Los Angeles. Sa halagang iyon, nagkaroon siya ng sariling pribadong suite na may minibar, upuang nagiging kama at malaking telebisyon. Isang karanasang mas kahawig ng pananatili sa isang luxury hotel kaysa sa isang ordinaryong biyahe sa eroplano. Noong 2021, bilang paghahanda sa kanyang boxing debut, nagpagawa rin siya ng isang custom mouthguard mula sa isang kilalang luxury designer. Hindi ito pangkaraniwang mouthguard.
Ginawa ito gamit ang 18 karat na ginto at nilagyan pa ng mga South African diamonds, kaya umabot sa halos 50,000 dolyar ang halaga nito. Para kay Rashid, kahit ang gamit sa loob ng boxing ring ay kailangang marangya. Hindi rin siya nagdalawang isip na bilhin ang isa sa pinakamahal na pabango sa buong mundo. Ito ay ang Shumuk ng The Spirit of Dubai, isang pabangong halos kasing halaga ng isang mansyon. Ang bote nito ay pinalamutian ng libu-libong diamante, 18 karat na ginto, pilak, mga perlas at tupas. Dahil sa kakaibang disenyo nito, nakapagtala pa ito ng Guinness World Record bilang perfume bottle na may pinakamaraming diamanting nakakabit. Ang halaga nito ay tinatayang umaabot sa 1.3 milyong dolyar. Ngunit marahil ang pinakaibang bahagi ng buhay ni Rashid ay hindi ang kanyang mga sasakyan o mamahaling koleksyon, kundi ang kanyang pribadong zoo. Matatagpuan ito sa loob ng malawak na pag-aari ng kanilang pamilya at tahanan ng mahigit 500 hayop kabilang ang mga leon, tigre, giraffe, at marami pang ibang exotic animals. Hindi ito bukas sa publiko. Sa halip, mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagkakaroon ng pagkakataong bumisita rito. Kabilang sa mga naging panauhin ay sina Mariah Carey, Jackie Chan, at maging ang boxing legend na si Floyd Mayweather. Ayon sa mga ulat, marami sa mga hayop ay iniligtas mula sa mga napabayaang zoo at gaya ng inaasahan, maging ang kanilang mga pangalan ay nagpapakita ng marangyang pamumuhay ng kanilang may-ari. May leon na pinangalan ng Louis Vuitton, mga orangutan na tinawag na Gucci at Dior, at isang chimpanzee na may pangalang Armani. Mayroon pa ng mga giraffe na pinangalan ng Berton at Ernie. Ngunit ang pagkakaroon ng pribadong zoo na ganito kalaki ay hindi lamang kakaiba, napakamahal din ho nito. Ayon sa mga eksperto, ang pagtatayo ng isang full-size zoo ay maaaring umabot sa 10 milyong dolyar. Halimbawa, ang pagpapatayo ng Toronto Zoo ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 22 milyong Canadian dollars noong panahon nito. Sa kasalukuyang halaga, mas malaki pa ang katumbas nito. At hindi pa rito nagtatapos ang gastusin. Ang pagkain, pangangalaga, veterinaryo at maintenance ng daan-daang hayop ay maaaring umabot sa daan-daang libong dolyar bawat taon. Kahit ang maliliit na petting zoo ay nangangailangan na ng malaking puhunan. Kaya naman madaling isipin kung gaano kalaki ang halaga ng pribadong zoo ng pamilya Belhasa, lalo na tahanan nito ng daan-daang bihira at mamahaling hayop. Ngunit si Rashid ay hindi lang ang kabataang namamumuhay sa sukdulang karangyaan. Marami pang iba sa Dubai ang lumaki sa mundong tila walang limitasyon ang kayamanan. At ang susunod sa ating listahan ay isa ring pangalan na halos kasing bigat ng kanyang bank account. Marwan bin Mohammed Al Maktoum, isa siyang batang Emirati billionaire na kabilang sa makapangyarihang pamilyang Al Maktoum, isang angkan na matagal nang may malaking impluensya sa negosyo at pag-unlad ng Dubai. Kaugnay rin sila ng ilan sa pinakamalalaking proyekto sa real estate sa lungsod, dahilan upang manatili silang kabilang sa pinakamayayamang pamilya sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, tinatayang umaabot sa 1 bilyong dolyar ang kanyang net worth. At kung iisipin mo, ano nga ba ang kayang bilhin ng 1 bilyong dolyar? Para sa karamihan, halos lahat ng bagay. Ngunit para kay Marwan, ang kayamanan ay hindi lamang tungkol sa paggastos. Isa rin siyang negosyante at investor. Bukod sa kanyang koneksyon sa real estate, tumutulong din siya sa pamamahala ng mga financial investment at may malaking bahagi sa isang kumpanyang kanyang itinatag. Sa murang edad, unti-unti na niyang binubuo ang sarili niyang pangalan sa mundo ng negosyo. Siyempre, hindi mawawala ang marangyang pamumuhay. Kilala si Marwan sa kanyang koleksyon ng mga supercar na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong dolyar. Kasama rito ang iba't ibang modelo ng Lamborghini, Bugatti at isang Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe na nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyong dolyar. Ngunit hindi lamang sa lupa makikita ang kanyang luho, mahilig din siya sa mga luxury yacht. Sa katunayan, ang kanyang koleksyon ng mga bangka ay tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong dolyar. Isa sa pinakatanyag dito ay ang isang 32 metro luxury yacht na iniulat na nabili sa halagang mahigit 8 milyong dolyar. Pagdating naman sa tirahan, hindi rin siya nagpapahuli. Mayroon siyang waterfront villa na nagkakahalaga ng halos 7 milyong dolyar. May 7 silid tulugan, 8 banyo, 2 swimming pool at 3 ornamental fountain. Isang bahay na mas kahawig ng isang pribadong resort kaysa sa isang ordinaryong tahanan. Sa murang edad, ipinapakita ni Marwan kung paano ginagamit ng bagong henerasyon ng mga bilyonaryo ang kanilang kayamanan, hindi lamang para sa marangyang pamumuhay, kundi pati na rin sa pagpapalawak ng kanilang mga negosyo at pamumuhunan. At habang patuloy niyang pinapalago ang kanyang impluensya sa real estate, finance at luxury assets, tila malinaw na ang kanyang pangalan ay mananatiling kabilang sa pandaigdigang elite sa loob ng mahabang panahon.
Ngunit hindi lang si Marwan ang miyembro ng pamilyang Al Maktoum na kilala sa napakalaking yaman. Kapag narinig mo ang apelyidong Al Maktoum sa Dubai, malaki ang posibilidad na ang pinag-uusapan ay isa sa pinakamayayaman at pinaka-impluensyang pamilya sa buong United Arab Emirates at para sa ilan sa kanilang mga anak. Ang karaniwang school drop-off ay hindi simpleng sakay ng SUV. Minsan, mas marami pang horsepower ang nakapila sa labas ng paaralan kaysa sa makikita mo sa isang Formula 1 grid. Para sa karamihan ng mga magulang, ang school drop-off ay isang simpleng biyahe. Ngunit para sa ilang pamilya sa Dubai, para itong minicar show. Sa halip na isang sasakyan lang ang dumating, minsan ay sunod-sunod na Lamborghini at Ferrari ang pumapasok sa paaralan. At ang pinakamahirap na desisyon, hindi kung paano makakarating sa klase, kundi kung aling supercar ang babagay sa uniforme sa araw na yon. Isa sa mga kilalang personalidad na lumaki sa ganitong mundo ay si Said bin Buti Al Maktoum. Ipinanganak noong 1980, kabilang siya sa makapangyarihang pamilyang Al Maktoum na matagal nang may malaking impluensya sa pamahalaan at negosyo ng Dubai. Sa loob ng maraming taon nagsilbi siya sa iba't ibang mahahalagang posisyon sa gobyerno at pribadong sektor, kabilang ang mga tungkuling may kaugnayan sa pamamahala at serbisyong pangkalusugan. Dahil sa kanyang mga negosyo at pamumuhunan, tinatayang umaabot sa humigit kumulang $2 bilyong ang kanyang yaman. Nakilala rin siya bilang isa sa mga pinakakapansin-pansing batang billionaire heir sa rehiyon. Ngunit bukod sa negosyo, mayroon din siyang isang mamahaling libangan, ang pagkolekta ng mga luxury watch. Kabilang sa kanyang koleksyon ang mga limitadong edisyon mula sa mga kilalang Swiss watchmaker. Ang ilan sa mga ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar bawat isa. Halagang para sa karamihan ay sapat na upang makabili ng isang bahay. Mahilig din siyang maglakbay. Madalas niyang ibinabahagi sa social media ang kanyang mga pagbisita sa mga pribadong isla at eksklusibong resort. Isipin mong magising sa tunog ng mga alon habang hinihintay ka na ng sarili mong butler para asikasuhin ang lahat ng iyong kailangan. Para kay Said, isa lamang itong karaniwang umaga. Ang kanyang mga destinasyon ay pawang mga lugar na nag-aalok ng sukdulang privacy, katahimikan at karangyaan. Sa kabuuan, kinakatawan niya ang bagong henerasyon ng mga mayayamang negosyante sa Arabian Gulf, mga taong ginagamit ang impluensya ng kanilang pamilya habang bumubuo rin ng sarili nilang pangalan sa mundo ng negosyo. Ngunit hindi rito nagtatapos ang listahan. Isa pang kilalang miyembro ng pamilyang Al Maktoum ang nagtataglay ng mas malaking kayamanan, si Hamdan bin Rashid Al Maktoum. Ayon sa mga ulat, umaabot sa mahigit $19 bilyong ang kanyang net worth. Dahilan upang mapasama siya sa hanay ng pinakamayayamang tao sa buong mundo. Nagmula siya sa isang pamilyang matagal nang konektado sa malalaking proyekto sa konstruksyon at infrastruktura sa United Arab Emirates. Sa kasalukuyan, pinamumunuan niya ang isa sa pinakamalalaking construction company sa bansa na kumikita ng bilyon-bilyong dolyar bawat taon. Dahil sa mga malalaking proyekto at pamumuhunan, mabilis ding lumago ang kanyang personal na yaman sa loob lamang ng ilang taon. Bagamat hindi na niya natapos ang pag-aaral sa Harvard, maaga niyang ipinakita ang husay sa negosyo. Sa murang edad, nagtayo siya ng sarili niyang investment firm at nagsimulang mamuhunan sa mga kumpanyang may kaugnayan sa teknolohiya sa Amerika at Asya. Ang mga desisyong ito ang lalo pang nagpalawak sa kanyang imperyo at sa puntong ito, tila nagiging biro na lamang ang konsepto ng allowance. Habang ang ibang bata ay humihingi ng baon para sa merienda, may mga kabataang ang simpleng hiling na, "Pwede po bang humingi ng pera?" ay maaaring mauwi sa isang regalong nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Ganito kalayo ang agwat ng kanilang mundo. Siyempre, makikita rin ang kanyang kayamanan sa kanyang pamumuhay. Mayroon siyang pribadong koleksyon ng mga bihirang Bugatti, Ferrari at Rolls-Royce na nakadisplay sa isang high-tech showroom na ginawa para mapanatiling perpekto ang kondisyon ng bawat sasakyan. Hindi rin matatawaran ang kanyang mga ari-arian. Mayroon siyang mga mansyon sa Dubai, beachfront villa sa Malibu at isang luxury penthouse sa New York. Bawat isa ay idinisenyo gamit ang kombinasyon ng modernong luxury at tradisyonal na Emirati elegance. Sa kanyang tahanan sa Dubai pa lamang, makikita na ang isang pribadong helipad, napakalaking swimming pool at malalawak na hardin. At tulad ng ibang ultra-wealthy collectors, mahilig din siya sa mga mamahaling relo. Hindi mawawala sa kanyang koleksyon ang ilan sa mga pinakakilalang modelo ng Rolex at iba pang prestihiyosong Swiss brands. Ang halaga ng bawat isa ay sapat na para baguhin ang buhay ng maraming tao. Ngunit para sa kanya, isa lamang itong ordinaryong araw ng pamimili. Kapag hindi siya abala sa negosyo, ginugugol niya ang kanyang oras sa paglalayag gamit ang kanyang luxury yacht, pagsakay sa kabayo at paglalakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo.
Ang kanyang yacht ay kumpleto sa mga modernong pasilidad at madalas na nagsisilbing lugar ng mga pribadong pagtitipon kasama ang ilan sa pinakamakapangyarihang personalidad sa mundo. Bukod sa negosyo, kilala rin si Hamdan sa kanyang matinding pagmamahal sa equestrian sports. Regular siyang lumalahok at sumusuporta sa ilan sa pinakamalalaking kompetisyon ng horse riding sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa kanya, ang mga kabayo ay hindi lamang libangan, isa rin itong simbolo ng tradisyon, prestihiyo at marangyang pamumuhay. Sa kabuuan, si Hamdan ay larawan ng modernong bilyonaryo. Pinagsama niya ang husay sa negosyo, matalinong pamumuhunan at hilig sa mga pinakamagagarang bagay sa mundo. Mula sa pagiging isang kabataang hindi nagtapos sa Harvard hanggang sa pagiging isa sa pinakamayayamang negosyante sa rehiyon, ipinakita niya kung paano maaring magbunga ang tamang diskarte, matinding determinasyon at pangmatagalang pananaw. Ngayon naman ay kilalanin natin ang isa pang miyembro ng Royal Family ng United Arab Emirates, Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Isa siyang kilalang negosyante at kabilang sa makapangyarihang pamilyang Al Nahyan, ang naghaharing pamilya ng Abu Dhabi. Siya ay anak ni Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, ang unang pangulo ng United Arab Emirates at isa sa mga pangunahing personalidad sa paghubog ng modernong bansa. Lumaki siya sa isang pamilyang may malalim na impluwensya sa politika, ekonomiya at pamumuhunan ng UAE. Sa mga unang taon ng kanyang karera, nagtrabaho siya bilang financial analyst sa isang malaking investment company na nakatuon sa teknolohiya at malalaking proyekto sa pag-unlad ng bansa. Bagamat ipinanganak sa marangyang pamumuhay, pinili pa rin niyang magkaroon ng aktibong papel sa mundo ng negosyo. Nakatira siya sa Emirates Hills, isa sa pinaka-eksklusibo at pinakamahal na residential community sa buong mundo. Dito, ang mga mansyon ay pagmamayari ng ilan sa pinakamayayaman at pinaka-impluwensyang tao sa planeta. Ayon sa mga ulat, ang kanyang net worth ay umaabot sa humigit kumulang $500 milyong at gaya ng inaasahan, makikita ang kanyang kayamanan sa kanyang koleksyon ng mga sasakyan. Mayroon siyang ilan sa pinakamabibilis at pinakabihirang supercar sa mundo. Kabilang dito ang mga modelo mula sa Bugatti, Ferrari at Rolls-Royce. Kabilang sa mga pinakakilalang sasakyan sa kanyang garahe, ang Bugatti Veyron, Ferrari LaFerrari at Rolls-Royce Phantom, mga sasakyang itinuturing na obra maestra ng modernong automotive engineering. Ngunit hindi lamang ang kanyang garahe ang kahanga-hanga. Ang kanyang pangunahing tahanan sa Emirates Hills ay isa ring simbolo ng sukdulang karangyaan. Mayroon itong napakalaking swimming pool, pribadong sinehan, world-class gym, at malalawak na hardin na maingat na dinisenyo upang magbigay ng ganap na privacy at kaginhawahan. Maging ang kanyang koleksyon ng mga relo ay hindi rin matatawaran. Kilala siyang nagmamay-ari ng ilan sa pinakamahuhusay na timepieces mula sa mga prestihiyosong Swiss watchmakers. Isa sa kanyang pinakapinahahalagahang relo ay isang Patek Philippe Grand Complications na hinahangaan dahil sa napakakomplikadong mekanismo at pambihirang craftsmanship nito. Hindi rin nagpapahuli ang kanyang pananamit. Madalas siyang makita na suot ang mga designer pieces mula sa ilan sa pinakasikat na luxury fashion houses sa mundo. Bukod sa mga mamahaling damit, mayroon din siyang mga custom-made outfits, bihirang alahas at mahahalagang gemstones na bumubuo sa kanyang personal na koleksyon. Para kay Abdullah, ang fashion ay higit pa sa pagiging elegante. Isa rin itong paraan upang ipakita ang katayuan, impluwensya at antas ng pamumuhay na iilan lamang ang nakararanas. Sa bawat detalye ng kanyang pananamit, malinaw ang mensahe. Hindi lamang siya mayaman, isa siya sa mga taong kabilang sa pinakatuktok ng pandaigdigang elite. Sa kabila ng kanyang napakalaking kayamanan, nananatili siyang isa sa mga personalidad na may malaking papel sa hinaharap ng bansa. Ngunit kung akala mo ay dito na nagtatapos ang listahan, nagkakamali ka. Ang susunod nating makikilala ay mula naman sa isa pang royal family na kilala rin sa napakalaking kayamanan, Sheikh Mohammed bin Hamad Al Thani. Habang ang karamihan sa mga bata ay nakikipagtalo sa kanilang mga kapatid tungkol sa paghuhugas ng pinggan o paglilinis ng kwarto, may mga kabataang lumaki na may sariling staff na handang gawin ang halos lahat para sa kanila. Sa kanilang mundo, normal lang ang magkaroon ng personal assistant na mag-aasikaso ng bawat pangangailangan. At kung minsan, tila para na silang nabubuhay sa isang pelikula. Namana ni Sheikh Mohammed ang malaking bahagi ng yaman ng kanyang pamilya, ngunit lalo pa niya itong pinalago sa pamamagitan ng matatalinong pamumuhunan at iba't ibang negosyo. Ayon sa Forbes, umabot sa humigit kumulang $8.4 bilyong ang kanyang yaman. Noong 2017, hinirang din siya bilang Deputy Chairman ng Qatar Investment Authority, isa sa pinakamalalaking sovereign wealth funds sa buong mundo. Sa posisyong iyon, nakikibahagi siya sa pamamahala ng malalaking pandaigdigang pamumuhunan na lalo pang nagpapalawak sa kanyang impluensya. Siyempre, kasabay ng kanyang tagumpay ay ang isang marangyang pamumuhay. Mayroon siyang koleksyon ng mga Rolls-Royce, Ferrari at Lamborghini at kilala rin siyang dumadalo sa mga eksklusibong car shows at pribadong automotive events. Hindi rin matatawaran ang kanyang real estate portfolio. Hinahati niya ang
kanyang oras sa pagitan ng Doha at London, kung saan siya nag-aral ng negosyo sa King's College London. Ang kanyang mga tahanan ay parang mga palasyo, dinisenyo gamit ang makabagong arkitektura at kumpleto sa pinakabagong teknolohiya at luxury amenities. Mahilig din siya sa pagkolekta ng mga mamahaling relo. Bawat timepiece sa kanyang koleksyon ay sumasalamin sa kanyang pagpapahalaga sa precision engineering at world-class craftsmanship. Ngunit hindi lang siya ang kilalang miyembro ng pamilyang Al-Thani. Kasunod niya si Manal bint Muhammad bin Ali Al-Thani. Matapos magtapos sa North Carolina State University, bumalik siya sa Qatar upang tumulong sa pamamahala ng mga negosyo ng kanilang pamilya. Nagsisilbi rin siyang board member ng iba't ibang organisasyon sa larangan ng kultura at kalusugan dahil sa kanyang mga negosyo at pamumuhunan. Tinatayang umabot sa mahigit $1 bilyong ang kanyang personal na yaman. Isa pa sa mga matagumpay na miyembro ng pamilya ay si Raji bin Omar bin Jassim Al-Thani. Matapos makapagtapos ng MBA sa Columbia Business School, nagsimula siyang magtrabaho bilang investment banker bago magtatag ng sarili niyang investment company. Sa paglipas ng panahon, mabilis ding lumago ang kanyang negosyo. Pinatutunayan ng pamilyang Al-Thani na bagamat namana nila ang napakalaking kayamanan, marami rin sa kanila ang patuloy na nagpapalawak nito sa pamamagitan ng negosyo, pamumuhunan at pamumuno. At dyan nagtatapos ang video natin ngayong araw. Hanggang sa muli, paalam.